Malinaw at hindi nagbago ang aking muling pagbangon at ng Ministro ng Depensa para sa sandatahang lakas ng Israel. May kalayaan ang ating mga mandirigma sa Timog Lebanon na pigilan ang banta laban sa kanila o sa mga tagahilaga. Walang anumang limitasyon ng IDF tungkol dito. Sinuportahan ko sila. Buwan bayan ang sumusuporta sa kanila at nanimindigan ako na mananatili tayo sa security zone sa timog ng Lebanon hanggat kailangan para maprotektahan ang mga residente ng Hilaga. Iginiit ni Netanyahu na hindi alis ang Israel sa timog ng Lebanon hanggat nananatili ang banta. Dumating ang mensahe ng pumayag ang Iran na bumalik sa negosasyon sa ilalim ng presyon na ang inspeksyon sa nuklear ang sentro ng kasunduan. At ang kipot ng Hormuz muli bilang isang mahalagang bahagi. Nangyari ang kilos nitong Lunes, ika-22 ng Hunyo, 2026 matapos ang mga pag-uusap sa Burgenstock sa Switzerland kung saan ang grupo ni Donald Trump kasama si J.D. Vance sa unahan ay nakipag-usap sa mga kinatawan ng Iran na may pagmamamagitan ng Qatar at Pakistan. Tinangkalang Teheran na makabawi matapos ang pagkapagod. Ngunit nauwi ito sa landas na pabor sa Israel. Mas mahigpit na bantay sa nuclear program, kontrol sa pondo at presyong pigilan ang Hezbollah na gamitin ang Lebanon laban sa hilagang Israel. Sumagot si Netanyahu gaya ng inaasahan ng kanyang mga taga-suporta. Tinanggap ng Israel ang diplomasya ni Trump pero hindi nila ipinapaubaya ang seguridad sa internasyonal na komite. Malaya ang puwersa ng depensa ng Israel na kumilos laban sa direktang banta o panganib sa Timog Lebanon at magpapatuloy ang security zone habang kinakailangan. Nagbigay ba ang Iran dahil sa kahinaan, kalkulasyon o takot sa bagong kahihinatnan? Ano ang nakita ni Netanyahu sa kasunduang ito kaya't pinanatili ang mga tropa sa Lebanon? Paano piniga ni Trump ang Tehran pero hindi inalis sa Israel ang karapatang ipagtanggol ang sarili? Ikukwento ko ang lahat. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Malinaw na ipinahayag ni Netanyahu na hindi nagbago ang utos niya at ng Defense Minister na si Katz. Ang mga tropang Israeli sa timog ng Lebanon ay may ganap na kalayaan para pigilan ang anumang banta laban sa mga sundalo at sa mga residente ng Hilaga. Ang desisyon ay ginawa sa Israel at nakatuon sa hangganan ng Lebanon dahil ang Hezbollah ang pangunahing kasangkapan ng Iran doon. Ayon kay Netanyahu, hindi magkakaroon ng tunay na kapayapaan kung muling makakaorganisa ang grupo, makakapagtayo ng lagusan, makakapagtago ng armas, mailalapit ang mga tagalunsad at muling gipitin ang mga pamilyang Israeli na matagal nang nabubuhay sa ilalim ng alerto. Ang tagumpay ni Netanyahu sa politika ay lumitaw dahil doon. Hindi dahil sa tiwala sa Iran ang kasunduan. Ipinanganak ito dahil sa presyon. Pumasok ang Tehran sa usapan matapos mawalan ng puwersang militar, ma-isolate, humina ang ekonomiya at makita ang Strait of Hormuz bilang problemang maaaring bumagsak sa kanilang rehimen. Pumasok din si Trump sa gitna ng negosasyon nang igiit niyang alam ng lahat na papayag ang Iran sa mahigpit na inspeksyon ng armas upang matiyak ang katapatan sa nuklear sa mahabang panahon. Ginamit ang pahayag na ito bilang pampulitikang bala para ipakitang epektibo ang pressure ng Amerika. Ang dating tumatangging rehimen ay napilitang pumayag sa internasyonal na superbisyon. Matagal nang binabala ni Netanyahu na banta sa pag-iral nila ang programang nuklear ng Iran. Ngayon mismo ang kasunduan ang naglalagay ng inspeksyon, pinayamang material at kontrol sa nuklear bilang pangunahing paksa. Ayon sa Pangulo ng Israel, nararapat sa kanila ang kapayapaan at katahimikan at yon lang ang hinihiling nila. Mabigat ang pahayag dahil nilalagay nito sa buod ang drama sa hilaga ng Israel, sa Gaza at ang banta ng Iran nang hindi na kailangang palakihin pa. Mula Iran hanggang Lebanon at Gaza, sinusubukan ng mga kaaway ng Israel na muling magtayo at mag-armas. Ito ang pangunahing paratang ng Jerusalem. Hindi lang ito kasunduan sa papel. Ang kinatatakutan ng Israel ay tuwing may tigil putukan, nakakabili ng armas at naghahanda ang kalaban para sa susunod na pag-atake. Si Israel Katz ay naging mas direkta pa. Sinabi ng Ministro ng Depensa na ang mga puwersa ng depensa ng Israel ay may ganap na kalayaan para kumilos ng walang pag-aatubili laban sa anumang banta. Ang kaligtasan ng mga sibilyan at ng mga puwersang Israeli ay higit sa anumang konsiderasyon. Buong suporta ng punong ministro, ako at pamunuan ng IDF ay nasa mga komandante at mandirigma ng IDF.
Ganap na kalayaan sa pagkilos para labanan ang banta sa Timog Lebanon, Gaza Strip at iba pang lugar na kailangan upang protektahan ang Estado ng Israel. Ang ating mandirigma at komandante ay matapang na nag-aalis ng banta at nagpoprotekta araw-araw sa panganib para sa mga taga-Hilaga, Timog at lahat ng mamamayan ng Israel. Mananatili ang mga puwersa ng depensa ng Israel sa security zone sa Lebanon upang protektahan ang mga komunidad sa Hilaga, i-neutralize ang mga banta at sirain ang mga infrastrukturang terorista. Iniugnay ng pahayag ang kasunduang diplomatiko sa sitwasyong militar. Habang inilalatag ni Vance ang pundasyon ng kasunduan, patuloy na may tropa, drone, intelihensya at kahandaan ng Israel sa lugar. Ang diplomasya ay nasa mesa sa Switzerland, pero ang seguridad ng Israel ay hinuhubog ka rin sa mga burol at baryo ng Timog Lebanon. Ang mas mataas na tensyon ay dahil sa ang negosasyon sa Iran ay sumasaklaw din sa Lebanon. Gusto ng rehimen na gamitin ang front ng Lebanon bilang panagot sa usapan. Gusto nilang bawasan ang presyon sa Hezbollah at paalisin ang Israel sa security zone. Hindi tinanggap ni Netanyahu ang patibong na iyon. Sa praktika, sinasabi niya na walang kasunduan sa pagitan ng Washington, Tehran at mga tagapamagitan ang makakapigil sa Israel na kumilos kung muling magbanta ang Hezbollah. Mas tumindi ang posisyon ni Ben-Gvir sa krisis. Binatikos ng ministro ng Pambansang Seguridad ng Israel ang pagsunod sa internasyonal na presyon. Ipinaglaban niya na dapat atakihin ang Beirut kung papayagan ng Lebanon na gamitin ang teritoryo nito para sa terorismo laban sa Israel. Mabigat ang pahayag na ito at nagdulot ng reaksyon, ngunit malinaw nitong ipinapakita ang panig ng gobyerno ng Israel na hindi naniniwala sa tigil putukan habang may armas pa rin ang Hezbollah. Para kay Ben-Gvir, mas mahalaga ang buhay ng mga Israeli kaysa anumang kalkulasyon ng kapangyarihan. Ipinapakita ng pahayag ni Ben-Gvir ang pressure kay Netanyahu. Kahit si Trump ang namagitan, gusto pa rin ng kanan sa Israel ng mas matinding aksyon. Ayon kay Ben-Gvir, pinahahalagahan ng Israel ang mga kaibigang Amerikano at mahal nito si Trump. Pero ang seguridad ng Israel ay responsibilidad pa rin ng Israel. Mahalag ang pahayag na ito dahil tinutukoy nito ang ugnayan ng Jerusalem at Washington. Maring makipagnegosasyon si Trump, mag-organisa si Vance at mamahitan ang Qatar at Pakistan. Pero kapag pumalya ang seguridad sa hangganan, ang nagbabayad ng presyo ay ang mga Israeli na nakatira malapit sa Lebanon. Binababalance ni Netanyahu ang sitwasyon. Hindi niya pinuputol ang ugnayan kay Trump dahil pressure ng Amerika ang nagtulak sa Iran sa inspeksyon at pangako. Kasabay nito, hindi niya ibinibigay ang kontrol ng hangganan, kapalit lang ng pangako ng Iran. Iyan ang tagumpay sa laro. May kalayaang militar ang Israel sa Lebanon at nakikita nitong handa na ang rehimen pag-usapan ang mga dati nitong tinatanggihang issue. Ang 14 na puntos sa balita ay tumutukoy sa pangakong hindi gagawa ng sandatang nuklear at paglutas ng enriched na material sa ilalim ng International Atomic Energy Agency. Para sa karaniwang tao, ibig sabihin nito ay hindi na lang pangakong para sa mapayapang gamit ang nuclear program ng Iran at magsisimula na itong harapin ang mas konkretong pagsisiyasat. Para kay Netanyahu, ito ang pangunahing usapin. Maaring maganda ang sinasabi ng rehimen, pero kung walang mahigpit na inspeksyon, walang tiwala. Tinatangkang itanggi ng Iran na sila ay sumuko. Madalas igiit ng Tehran na para sa kapayapaan ang kanilang nuclear program at dumadaan sa National Security Council ang mga desisyon. Mas malamig ang tunay na lagay ng politika. Ang tumatanggap na inspektor matapos tumutol, ang nakikipagnegosasyon sa na-freeze na asset matapos patawan ng parusa, at ang sumusubok isama ang Lebanon ay napilitang makipagnegosasyon. Umatras lang ang rehimen kapag may tunay na kapalit. Ang presensya ni Galibaf sa usapan ay patunay ng matinding pressure. Hindi lang ito simpleng lihim na usapan. Ang presidente ng parlamento ng Iran ay kumikilos sa gitna ng isang krisis sa rehiyon upang talakayin ng koordinasyon kasamang Oman tungkol sa isa sa pinakamahalagang rutang pandagat sa mundo. Samantala, nanatili ang focus ng Israel. Pigilan ang anumang pagkakataon na armasan muli ang Hezbollah. Ang Lebanon ang pinakaagarang pagsubok sa kasunduang ito. Kung susuko ang Hezbollah, maaaring mabawasan ng security zone ang panganib sa hilaga ng Israel.
Kung susubukan ng Hezbollah na mag-armas muli o umatake, sinabi na ni Netanyahu na may pahintulot na. Kumikilos ang puwersa ng depensa ng Israel. Ang ganitong kalinawan ang hinihingi ng kanan ng Israel sa gobyerno. Kumilos agad, huwag nang hintayin ng bagong trauma. Huwag umasa sa dokumento habang nagtatayo ng estruktura ang kalaban sa hangganan. Sa round na ito, si Trump ay nagpapakitang nagawa niya ang hindi nagawa ng mga naunang gobyerno. Napilitang ilagay ang Iran sa negosasyon na sabayang langis, nakapirming ari-arian, Hormuz at inspeksyon sa nuklear. Ngayon, dapat patunayan ng rehimeng Iranian sa gawa ang mga pangako nila. Dapat nilang tanggapin ang tunay na inspeksyon at tigilan ang paggamit sa Lebanon laban sa Israel. Pinili na ni Netanyahu ang panig niya. Mahalaga lang ang kasunduan kung may seguridad. Kung wala, kikilos ang Israel. Ako si Milson Alves, isang internacionalista at layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Nasa video description ang mga news links. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.